Kumusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman Kulas at naalala mo akong kamustahin. Siling naman, ba't ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagdilat ng mga mata mo sa umaga, wala ka nang ibang inisip kundi ang mga tinali mo. Sila lang lagi hinihimas mo, kinakamusta, tila mas mahal mo na ata yan kaysa sa akin. Ba naman, Siling? O yan ang Danilo. Wala nang mas mahal sa buhay na ito kundi ang asawa. Siya nga ba, ngunit sa tuwing nakita kong hinihimas mo ang iyong mga tinali, tila mas ibig ko pang magselos at mainggit. Ngunit, Siling, alam mo namang kaya ko lamang inaalaga ang mabuti ang mga tinaling ito ay para din sa atin. Silang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Kaya ang karaniwang nangyayari. Huwag mo sana ungkatin ang nakaraan. Oo, ako may napagtalo noong mga nakaraang araw. Sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon, ay marami na akong natutunan. Mga bagong sistema. At noong nakaraang linggo, nung matalo ka, hindi mo pa ba alam kung anong tamang sistema? Iyon ay disgrasya lamang. Siling, makinig ka. Alam mo, kagabi ay nanaginip ako. Hinahabol ako ng kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Siling! Ano kung puti? Ang pilak ay puti. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ay pilak. At ako hinahabol. Hinahabol ako ng pilak. Hinahabol ako ng kwarta. Ngunit wala nang kwartang pilak ngayon. Meron pa. Nakabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso. Ngayon, eh walang salang magkakakwarta tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mo yan? Noong isang buwan lang, naginip ka ng ahas na numero 8. Ang pinatakasi noon ay nasyon sa 8 ng Pebrero. At ano nangyari? Natalo ka ng 6 na piso. Ano ba, Kulas? Oo nga. Ngunit, ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kalistis at ang tenga ng manok ko. Ito'y walang pagtatalo. Siling, ipinapangako ko sa'yo, walang sala tayo ay mananalo. Ngunit Kulas, hindi ba't ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin noon? At nung lumaban ka, nagsabong ka, anong inulam natin? Kundi pa kang namanok. Sabi ko ng iyon ay disgrasya. Sige na, Siling. Ito na lamang. Pag natalo pa ang manok ko, hindi na ako magsasabong. Totoong totoo? Totoo. Sige na. Madali ka at nagsusultada na. Sige na. May katrato ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako dumating, ay kahiya-hiya. O bueno, sa bagay, tagatago lang naman ako ng kwarta. Subalit wag na wag mo akong sisisihin na kung maubos ang pinagbilhan natin ng mga palay. Huwag kang mag-aalala, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. O bueno, dyan ka muna, ha? Oh, kumusta ka, Kulas? Mabuti naman. Dedispensa muna ako. Andyan si Siling. Siling! Andito si Shoning. Hi, Mare! Ano nangyayari doon sa asawa mo at tila ka pa sa sunod? Ay, naku, Shoning. Malabas surog ang pupuntahan nun. Ayun, magsasabong na naman. Siling talaga ba? Sandali lang, Shoning nga. Teban! 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 Ano po yun, Alex Siling? Nandiyan. Ito yung 5 piso. Sundan mo yung amo mo dun sa bungan. Ipusta mo yan. Madali ka, dali. Ano? Ipusta mo yan. Dali. Sundan mo. Siling! Oh. Ano? Teban, dali. Ang narinig ko, ipupusta mo yung 5 piso. Ikaw ba'y siling nag-iisang sa buhera na rin? Shhh naman, Shoning. Oh, hindi. Pero sa tuwing pagsasabungin si Kulas, nako, pumupusta din ako. Bakit sa bungerang pailalim? Hindi, si Shoning naman. Hindi ka nagsasabong. Pumupusta ka lang. Ay, naku, Shoning. Ay, naku. Bueno, mupo ka dito. Di pa paliwanag ko sa'yo. Alam mo, Shoning, sa tuwing nagsasabungin si Kulas, lalong lumalala ang pagdaramdam ko.
darating yung araw, ay magdidildil na lamang kami ng asin. Sa tuwing naman sinasaway ko siya, o nagagalit ako sa kanya, lalo kami nag-aaway. Ayoko naman mangyari yun. Kaya dahil doon, tulisip ko ng paraan. Ngayon yan naisip ko, tumaya na lang sa kalaban. Kasi gayon, makabawi naman kami at wala nang mawalang pera sa amin. Eh, saan ang dahilan? Kapag pumusta ako sa kalaban at natalo si Kulas, hindi nanalo ako. Kung matalo naman yung kalaban, talo ako, edi panalo si Kulas. Sa ganung dahilan, edi walang talo. Eh, hindi mabawasan yung kwarta namin. Ah, siya nga pala naman. Ay nako, si marahil nagsusuntada na. Naku, sumasakit ang ulo ko dyan. O kasi, sukat ka pang pipili ng bahay sa tapat pa ng sabungan. Alam mo naman hindi ako pumili ng bahay nito. Nagsabi ko kay Kulas, tabi ng simbahan. Ang gusto niya naman sa harap ng sabungan. Kaya tingnan mo, ang ingay-ingay. Siya nga pala, Celine. Oh, naparito ako sa iba dito sa'yo. Na dumating na kalaman na siya ng mga sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Halika na, makakabos na ba tayo doon? Ikaw naman, huwag kang mag-alala. Ipagtitira tayo ni Haring Kikay para sa pagiging magkumari natin. Oh, heto na pala si Megan eh. Aling Siling! Nanalo tayo! Mabuti naman, mabuti naman. Oh, pumunta ka, maretso ka na sa kusina at marating mo si Kulas, sigurado mag-aabot kayo. Dali. Lumakad na tayo, Celine. Sige, tara. Ka na. O Kulas, tila hindi ka atay nabutan ng kalabaw na puti. Pag mo ang banggitin yan, talagang ako'y malas. Nanalo ang aking manok hanggang sa uling sandali. Ngunit sadyang malas talaga ako, Siling. Yan ang hirap sa sabong eh. Walang pinangahawakan kundi swerte. Talagang buwisit ang sabong na yan. Isinusumpa ko ng sabong na yan. Ayoko nang makita ni anino ng sabungan yan. Buwisit. Naway magkatotoo na yan, Kulas. Pinapangako sa'yo, Siling. Ito sa'yo, halika na, Shonen. Hoy! Gising! Hoy! May sunog ba? Hoy, Kulas! Kumusta na? Ano lang pala yan eh. Pastor, at lagi naman akong natatalo. Talagang ako'y malas. Akalain mo bang kanina'y natalo pa ako? Tingnan mo lang, Castor. Nung magsago pa ng mga manok, ay lumundag agad ang manok ko. At pinalo ng pailalim ang kalaban. Nagbalta pareho. At nagkagirian na parang buksingero. Biglang sabay na lumundag at nagsagupaan. Sagupaan! Sa hangin. Palo dyan, palo dini. Ang ginawa ng aking manok, madalas tamaan ang kalaban. Ngunit namortalan. Sige ang batalya nila sa hangin. At tumas ang balahibo. Unang lumagapak ang kalaban. Pati haya, lundag ang aking manok. Walang sugat at patayo. Ngunit alam mo kung saan lumagapak? Saan? Sa tari ng kalaban. Talagang ayaw ko ng sabong. Man, wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Bang walang marami, halos tutong na alaang ang natitira sa aming natitipon. Ito hindi tamang katwiran ang huwag ka nang magsabong. Ay, tadlang. Anong hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na nagsabong, ituluyan ang perdida mga kwartang natalo mo. Pag nagsabong ka pa, mababawi mo yun, di ba? Hindi, Castor. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. Tama si Siling. Hindi ako swerte. Malas ako. Anong swerte-swerte? Ako nga na nanalo, ikaw pa. Mano nga lang magtigil ka, Castor. Kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kung iuwi. Nabastos ka na nga pala sa wego. Oo, natatalok nga ang aking manok, ngunit nananalo ako sa pustahan. Ngunit, paano yan? Taong ito, pumupusta ako sa kalaban, hindi sa aking manok. Kung magkataong manalo ang iyong manok, Hindi ako maaaring manalo. Ginagawa ko kasi ng paraan. Hoy, Castor! Huwag mo nga akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon eh. Anong birong sinasabi mo? Ito'y totoo. Kung hindi nga lang kita kaibigan, hindi ko to sasabihin sa'yo eh. Castor,
Paano ba mangyari yan? Gusto mo ba talagang malaman? Aba, oo. Sige na. O sige, kunin mo yung isang tinali mo. Papakita ko sa'yo. Pare, ito na. Kakabili ko na lang nito nung isang buwan. Sige, kumuha ka pa ng karayong. Sige. Yung karayo. Karayo. Ito na yung karayo. Ano bang gagawin natin dyan? Ay, Una, magmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid sa paa na kapag ito'y dinurog ay hihina ang paa. Tingnan mo. Ayan. Tingnan mo, matuwid pang lakad ng tinaling iyan. Walang sino mang makakahalata sa ating ginawa. Ngunit mahina na ang paang ating dinuro at ang manok na iyan ay hindi makapapalo. sa makatuwid ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na ito. Siguradong matatalo. Ngayon, ang kailangan mo lamang gawin ay pumunta sa sabungan, ilaban itong manok, at palihim na pumunta sa kalaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Alam mo na, kailangan kasi sa'yo, ginagamit ang ulo. Ngunit Castor, hindi ba yan pandaraya? O pandaraya, ngunit po Diyos, wala pang taong nananalo na hindi gumagamit ng pandaraya. At saka, talong-talo ka na. Wala tayong magagawa kundi gumamit ng pandaraya, di ba? Para makabawi naman tayo dyan. Nga Castor, kung sa bagay, malaki na ang natalo sa akin. At akala mong yan, sa mga pagkatalo mo, hindi ka dinadaya? Sa bagay, At saka ganti mo na rin yun sa kanila, di ba? oo nga, may katwiran ka. Pero, oo, tama ka. Pero, parang masama eh. Huwag mo nang isipin yun. Humingi ka na lang sa asawa mo. At Ay pare, maraming salamat pala. Pero, pwede bang umalis ka na? Kasi ayaw kong makita dito ni Siling. Oo naman. Kilala mo naman eh. Pare, salamat talaga. Maraming salamat. Siling! Sige, alis na ka. Ay! Magandang gabi, mahal ko. Magandang gabi. Akala ko ba yung sinusumpa mo na yung sabungan? Ba't nandito na naman si Castor? May pinag-usapan lang naman kami ni Castor. Ano namang pinag-usapan? Ay, may pinaplano naman kayo, no? Wala naman akong pinaplano. Pero, mahal ko, pahingin naman ng 20 piso. 20 piso. Alam na, magsasabong ka na naman. Hindi naman ako magsasabong, pero huli na to, mahal ko. Pinapangako ko sa'yo. Sige nga naman sa inyo. Total ako naman ang testigo. Magkano bang kailangan mo? 20 piso, mahal ko. 20 piso! Sus, Mariosep! 20 piso? Alam mo ba, ang dami-dami na nating utang, marami pa tayong babayaran. Ay, naku! Naku naman! Teban! Madali ka, Teban, madali! O, ito, 20 piso itaya mo. At nandun na naman yung amo sa bungan. Dalian mo 20 piso? Eh, ang laki nito 20 piso itaya mo yan. Huwag mo maraming tanong. Dali! Amo mo, dali! Shoning, bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo. Oo nga, ngunit hindi lang ang kwarta ang pinagdaramdam ko. Kaya ano pa, ang ibang mga dulot ng pagsusugal. Nandiyo yung pagnanakaw, pandaraya, at kung ano-ano pa. Huwag kang mag-alala, kipalit ko naman ang huli. Subalit isulat mo sa tubig ang pangakong iyan. Hindi ka ba naghihinala kay Teban? Yan mo, ang kwarta ay mainit kapag nasa palad ng tao. Huwag kang mag-alala, may pagkakatiwalaan yun. Oh, dito ka na pala, Teban. Aling Siling, parang po Natalo. Huwag kang mag-alala, nanalo si Kulas. Sige na, balik ka na sa ginagawa mo. Ang malas ko talaga, mahal ko. Talo na naman ako. Sayang yung 20 piso ko. Ha? Ano ka mo? Sa mukhang to, panalo ba to? Tatanong ka pa, huwag mo akong ululil. Kulas nanalo ka. Sino ba ang nagsabi sa inyo? Si Teban, nagaling siya sa bungan.
Ay, Mare, huwag ka masyadong magtitiwala. Baka si Teban ang kumuha ng kwarta mo. Siyang nga. Sigurado ka, ha? Teban! Teban! Sigurado ka bang natalo ka? Asan yung 20 piso? Tinaya ko po dun sa kalaban. Tinaya sa kalaban, hindi ko alam na magnanakaw ka pala. Talaga, tinaya ko po yun sa kalaban. Sinasabi ko na nga ba eh. Ay nako, magsabi ka na ng totoo, Teban. Teka. Tila gumugulo ang usapan na. Sandali lang, Kulas. Huwag ka muna magalit. Ganito kasi yun. Sa tuwing nagsasabong ka, pumumusta ako sa kalaban upang hindi tayo matalo, upang hindi mabawasan ng ating kwarta. Uning, ikaw na nga magpaliwanag. Ganito kasi yun, Kulas. Sa tuwing magsasabong ka, etong si Siling ay pumupusta sa manok ng kalaban. Upang naman kahit matalo ka, mayroon pa rin kayo. Ano ba naman yan, Siling? Pagpasensyahan mo na. Wala akong magagawa eh. Lagi ka namang natatalo. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Ay nako, ibay na lang natin ang usapan. Ito kasi si Kulas eh. Gustong machope. Ngayon, ikaw yung nachope. Oh, Mare, ba't ka nagtatawa? Naman si Kulas mo ano. Ganito. Punta ka kila Aling Kikay. Imitahan mo sila. Dito kayo maghapunan. Kasama yung iba nating kaibigan. O, ha? sige ba? Oh, ikaw naman, Alis na Teban. ako, ha? Oh, sige. Bye-bye. Ikaw naman, Teban. Hiramin mo yung kasirola ni Ate Nena. At ihanda mo yung mga palayok. Opo. Oh, sige. Dali na. Ano? Ano, Kulas? Tutulog na ako. May 6 na manok pa naman sa kulungan. Yung 3, adobohin ko. Yung 3, sasabawan. Hindi yan masarap! Ewan ko sa'yo, Kulas! Ay, nako, buhay Mapait na. yan! Mapait. Ewan ko sa'yo. Malabsa!